Nagsisimula ang pelikula ng ikwento ni Cairo, isang 18 taong gulang na dalaga, kung ano ang ibig sabihin ng maging adulto. Nakatira siya mag-isa sa kanyang bahay dahil ang kanyang mga magulang, na mga abogado, ay permanente nang nasa ibang bansa. Ikinukwento niya kung paano siya nakakahanap ng pag-aliw sa pagsusulat at kung paano niya ninanais na mahalin at hindi maramdaman ang kalungkutan. Binanggit niya ang pagkakakilala sa isang guro na isa ring manunulat. Pumasok si Cairo sa klase kung saan naruroon na si Jonathan Miller, isang guro ng panitikan, kahit na hindi pa magsisimula ang klase sa loob ng isang oras. Sinabi niya sa kanya na nakatira siya sa Level Hill at labis itong namangha. Binigyan siya ni Jonathan ng listahan ng mga librong kanilang tatalakayin sa klase, at sinabi ni Cairo na nabasa na niyang lahat ang mga iyon, na lalong nagpatindi ng kanyang paghanga. Maya-maya, dumating ang kanyang kaibigang si Winnie at nalaman namin na pangalawang beses na niyang dadalo sa klase na ito. Habang nangangalabot ang kanyang tiyan, lumabas sila ni Cairo upang maghanap ng pagkain. Matapos silang umalis, sinuri ni Jonathan ang mga librong dala ni Cairo sa klase. Dumating ang kanyang kaibigan at katrabaho na si Boris at tinanong siya kung ano ang binabasa niya. Ang librong hawak ni Jonathan ay isang erotic na akda at kinuha ni Boris ito bago magsimula itong basahin ng malakas. Kinuha ni Jonathan ang libro at lumapit upang kumain ng mga biskwit na ginawa ni Boris. Nalaman ni Boris na ang libro ni Jonathan ay mula kay Cairo at sinabi niyang siya lamang ang nag-check out nito. Sa kanilang bahay, abala si Beatrice sa kanyang trabaho nang subukang makuha ni Jonathan ang kanyang atensyon. Ikinwento niya kay Beatrice si Cairo at ang mga uri ng librong binabasa nito. Sinabi din niya na kinuha ni Cairo ang kanyang libro mula sa aklatan, ngunit pinagtawanan siya ni Beatrice. Nakakuha siya ng tawag mula kay Amy, kaya't umalis si Jonathan upang magpatugtog ng musika habang nagagalit si Beatrice sa telepono. Nag-inuman sila habang nagsimula si Jonathan na magbasa ng mga linya mula sa isang aklat na tinatawag na Under the Roofs of Paris, habang hinahalikan siya. Habang nagsasayaw at naghahalikan sila, tumunog ang telepono ni Beatrice at kailangan niyang umalis. Nagreklamo si Boris tungkol sa pagkakaroon ng isang masamang weekend habang sila ni Jonathan ay nakaupo sa korte. Tinitingnan nila ang mga kakahuyan at sinabi ni Boris na maaaring may mga multo roon, at ang halaman ay kumakain ng mga kaluluwa ng mga patay. Lumabas si Cairo mula sa kakahuyan at binati sila. Patuloy silang nagtanong sa kanya at inalok siya ni Boris ng mga biskwit bago siya umalis habang pinagtatawanan si Jonathan. Tinanong ni Jonathan kung hindi ba siya natatakot maglakad sa kakahuyan mag-isa, ngunit sinabi ni Cairo na siya ang pinaka-nakakatakot na bagay doon. Habang pumasok si Boris sa hallway, hinarang siya ni Winnie at nagsimula siyang pagtawanan. Huminto siya at nakipag-usap sa kanya habang sinasabi ni Winnie na gusto niya maging estudyante niya at maaaring turuan siya ni Boris. Pinapanood sila ni Cairo mula sa isang sulok. Sinabi ni Winnie na nilalanding niya si Boris at tinanong kung naiinggit siya sa isang matamis na tono. Nasa bahay ni Cairo sina Winnie at Cairo habang siya ay naninigarilyo. Tinanong ni Winnie kung nasaan kaya ang mga magulang ni Cairo sa mga oras na iyon, at sinabi ni Cairo na hindi niya alam kung gaano sila katagal doon. Tinanong ni Winnie si Cairo na pahintulutan siyang bihisan siya, sinasabing maaari siyang maging parehong matalino at sexy. Si Cairo ay nagsusulat ng isang sanaysay upang makapasok sa Yale at hindi niya masagot ang tanong na nagtatanong kung ano ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Tinulungan siya ni Winnie, ngunit hindi nila mahanap ang tamang sagot. Sa huli, sinabi niyang kailangan niyang magkaroon ng karanasang sulit isulat. Tinanong ni Cairo kung matutulog ba siya kay Boris, at sinabi ni Winnie na gusto niyang isang mas matandang lalaki ang makakasama niya sa unang pagkakataon. Sinabi ni Winnie kay Cairo na iba ang tingin ni Jonathan sa kanya kumpara sa ibang mga estudyante, ngunit sinabi ni Cairo na hindi siya makapaniwala. Sa klase, patuloy na tinitingnan ni Cairo si Jonathan. Tinanong siya ni Jonathan na makita siya pagkatapos ng klase. Si Boris ay nasa klase ni Jonathan at tinatanong siya tungkol kay Beatrice at ang librong sinusulat nito. Inimbitahan siya sa hapunan, at sinabi ni Jonathan na maghugas siya bago pumunta. Pagkatapos umalis ni Boris sa klase, binuksan ni Jonathan ang musika at nagsimulang magsayaw. Nahanap niya si Cairo na tumatawa nang lumingon siya. Nagupo sila sa sopa at tinanong ni Jonathan kung nakapunta na siya sa mga poetry session sa Sally Bonnie's, isang poetry salon sa isang Victorian village, at sinabi niyang pupunta siya sa darating na weekend. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makita siya ay dahil sa kwento niyang isinulat tungkol sa isang nag-aalangan na gagamba. Pagkatapos, binanggit niya ang ilang linya mula sa kwento bago nila ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa gagamba. Sinabi ni Jonathan na siya ay may talento at inalok siya ng isang jumpstart sa midterm. Ipinagawa niya itong magsulat ng isang maikling kwento sa estilo ng kanyang paboritong may akda. Sinabi niyang makakatulong ito sa kanyang portfolio para sa Yale. Sinabi ni Cairo kay Jonathan na nabasa niya ang kanyang libro at tinawag itong Grand and Tragic Romantic Horror. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga linya mula sa kanyang libro. Sinabi ni Jonathan na iyon ang kauna-unahang bagay na isinulat niya at hindi pa siya nakapagsulat ng iba pang akda mula nang mag-asawa siya at magsimulang magturo. Ngunit hinamon siya ni Cairo na nagsasabing hindi siya inspiredong magsulat. Dumating si Winnie habang sila ay nag-uusap. Sina Boris, Jonathan, at Beatrice ay dumaan sa isang hapunan kung saan si Winnie ang waitress. Tinanong ni Beatrice kung bakit hindi pa dumarating ang kanilang pagkain at nag-alok si Winnie ng inumin. Nagkibit-balikat si Boris at Winnie at tinawag ni Winnie si Jonathan na isang boring na guro na ikinatawa ni Boris.
Sinabi ni Jonathan kay Beatrice na siya ay kaibigan ni Cairo bago nila pinag-usapan siya. Sinabi ni Beatrice kay Jonathan na mas magaling siya sa pagtuturo kaysa pagsusulat at hindi ito para sa kanya. Sinabi nilang hindi dahil hindi siya makapagsulat kaya hindi siya manunulat, kundi dahil tumigil siya sa pagsusulat at pinili niyang maging guro. Ninas si Jonathan. Noong Sabado, pumunta si Cairo sa poetry place na iminungkahi ni Jonathan, umaasang makikita siya doon. Sumunod si Jonathan at tinanong siya kung kilala ba niya ang lahat ng tao roon at kung para bang therapy ang ginagawa nila. Isang lalaking nagngangalang Elliot ang nagsimulang magbasa ng isang dula at nakinig silang lahat. Pagkatapos ng dula, nag-usap sina Jonathan at Cairo sa labas at tinanong siya kung akala niya ay magiging masama ito, at sumagot siyang oo habang tumatawa. Habang nag-uusap sina Boris at Jonathan sa kanilang karaniwang pwesto, nagdala si Cairo ng kape para sa kanila. Inalok siya ni Boris ng mga biskwit na ginawa niya at iminungkahi ni Cairo na ibenta na lang niya ang mga iyon para makalkam ng pera para sa kanyang team, at tutulungan siya ni Jonathan sa paaralan. Nakakuha ng mensahe si Jonathan mula kay Beatrice na nagsasabing magka-trip sila sa weekend. Nagpunta sina Cairo at Winnie sa klase ni Jonathan upang makita siyang nagmamadaling umalis. Ibinanggit niya ang tungkol sa paglalakbay nila ng asawa niyang si Beatrice. Tinanong ni Cairo kung okay lang ba ang writer na pinili niya para sa midterm. Nag-usap sila sandali bago siya umalis. Nagsimula si Winnie na pagtawanan si Cairo dahil sa paraan ng pag-uusap nito kay Jonathan habang umaakyat sa desk ni Jonathan, at pumasok si Boris na nadinig ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Boris na sang-ayon siya sa ideya ng paggawa ng mga biskwit at tinanong kung matutulungan nila siya. Huminto si Winnie at humingi ng numero ni Boris upang gawing mas madali at mabilis. Pagkatapos makuha ang telepono ni Boris upang tawagan si Cairo, inilagay ito ni Winnie sa kanyang dibdib at magtatangkang umalis ngunit binalik ito ni Boris. Habang hinihintay ni Jonathan si Beatrice na matapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cairo sa telepono. Napansin niyang nasa bag niya ang telepono ni Cairo at tinawagan siya upang itanong kung maaari niyang ihatid ito sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bahay ni Cairo, umuulan at tinanong ni Jonathan si Cairo na sumama sa kanya sa lugar kung saan malakas ang ulan bago sila naghalikan. Si Cairo ay nasa bahay niya, nanunood ng TV, at nagbabalik tanaw tungkol sa mga nangyari habang si Jonathan naman ay umuwi at nakatanggap ng paumanhin mula kay Beatrice sa pagkansela ng kanilang bakasyon dahil sa trabaho. Pagkatapos matanggap ni Jonathan ang midterm assignment ni Cairo, lumabas siya at nagsimulang basahin ito. Ang isinulat ni Cairo ay isang malapit na kwento na ipinakita nila. Si Jonathan ay nagsimula sa pagpapaligaya sa sarili habang binabasa ang kwento. Noong Lunes, naghintay si Cairo kay Jonathan sa kanyang klase at lumakad siya na parang hindi siya nakita. Nilapitan siya ni Jonathan at sinabi ng malamig na tinig na kailangan niyang pumili ng ibang may akda dahil hindi akma ang kanyang kwento. Tinanong siya kung bakit pinili niya ang material na iyon at sinagot siya ni Cairo na ito ay tungkol sa kanila. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kwento ay akma sa iba't ibang aspeto, ngunit sinabi ni Jonathan na kailangan niyang magsulat ng bagong kwento at pumili ng bagong may akda. Sinabi ni Cairo na itigil siya sa pag-uusap ng parang hindi siya kilala at tanungin siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Jonathan na isusulat niyang muli ang kwento at kung hindi, mabibigo siya sa midterm. Sinabi niyang pakiramdam niya ay kaiya-hiya at tinawag siyang isang bata. Sinabi ni Cairo na masama ang pagsusulat niya at tinawag siyang isang walang kwentang tao, impotent, at mediocre habang umiiyak at tinutukso siya na pabayaan siyang mabaygo. Lumabas si Cairo at naiisip na ang pagkabigo ng puso ay isang aksidente. Umuwi si Cairo at uminom habang umiiyak na may kasamang si Winnie. Umiuwi si Jonathan at sinabi kay Beatrice na masama ang kanyang araw at nag-alok siya ng inumin. Inilahad niya ang usapan nila ni Cairo at ang isinulat niyang kwento. Masayang tinanong ni Beatrice si Jonathan na ipakita ang kwento ni Cairo sa kanya. Matapos basahin ito ni Beatrice, pinagawa niya kay Jonathan na sabihin kung paano siya inilarawan ni Cairo sa kwento. Nagtanong si Cairo kay Winnie na ay distract siya at tinanong niyang mag-text kay Boris na lasing siya at anong ginagawa nito. Patuloy na binabanggit ni Jonathan ang mga linya mula sa kwento ni Cairo habang hinihimas siya ni Beatrice at pinilit siyang hawakan ito. Tumigil sila sa paghahalikan nang makita nilang pumasok si Boris at nagsimulang magtanong. Sinabi ni Winnie kay Cairo na gusto niyang magustuhan siya ni Boris at gusto niyang matulog dito. Pinagawa ni Cairo kay Winnie na sabihin kasama siya at ginagawa nila ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga babae kapag mag-isa sa gabi. Si Beatrice naman ay nakakita kay Boris na nakangiti habang nagtitext at tinanong siya kung sino ang kausap, ngunit hindi siya nagsabi. Sumagot si Boris kay Winnie at nagsabi na, magpahinga na ito. Si Cairo ay nagalit at sinabi kay Winnie na tanggalin ang kanyang damit dahil magsisimula silang maghalikan para kay Boris. Noong araw na iyon, ipinadala ni Cairo ang kwento kay Jonathan upang ipasa sa principal. Nakatawag si Beatrice mula sa school at ibinigay ito kay Jonathan upang makipag-usap tungkol sa kwento. Biglaang nagdesisyon si Boris na umalis at nagpaalam kay Beatrice. Natutunan ni Jonathan na natanggap ng principal ang kwento mula kay Cairo at sinabi niya kay Beatrice na sa tingin niya, si Cairo ang nagpadala nito. Sinabi niya na kung makukumbinsi nila na may nangyaring masama sa pagitan nila, maaari niyang mawalan ng trabaho. Tinanong ni Beatrice kung may nangyari ba sa kanila noong kabataan pa nila, na napakadelikado, at kung alam ba niya ang mga ginagawa niya. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Cairo sa paaralan at mukhang malungkot si Winnie.
Tinanong ni Winnie kay Jonathan kung nakita ba niya si Cairo, ngunit malamig na sinabi ni Jonathan na hindi. Sina Cairo at Jonathan ay tinanong ng principal si Joyce. Sinabi ni Cairo na ibinigay ni Jonathan sa kanya ang midterm assignment ng maaga at madalas silang magkita bago, habang, at pagkatapos ng klase upang mag-usap tungkol sa literatura. Sinabi niya na namangha siya na alam ni Jonathan kung sino siya. Sinabi naman ni Jonathan kay Joyce na si Cairo ay napaka-talented at binigyan siya ng mentorship dahil siya ay mas magaling pa kaysa sa curriculum. Ipinahayag ni Jonathan na kilala nila ang isa't isa sa paraang angkop para sa isang mag-aaral at guro. Binanggit niya ang pagkakataon na pumunta siya sa bahay ni Cairo upang ibalik ang kanyang telepono at ang bakasyon na ipinagpaliban nila ni Beatrice. Sinabi niyang hindi niya hinalikan si Cairo at nang ipinadala ni Cairo ang kwento, sinabi niyang hindi ito angkop para sa paaralan. Napagtanto ni Jonathan na wala na siyang maipapaliwanag upang ipagtanggol ang sarili. Tinanong ni Boris si Jonathan kung in love ba siya kay Cairo at sinabi niyang hindi niya matukoy kung anong linya ang tinatawid niya. Nagsimula silang magtalo at umalis si Boris. Inamin ni Jonathan kay Beatrice na siya ay suspendido ngunit agad nilang ipinagpatuloy ang pagtatalo at naging personal ito. Tinawag ni Jonathan si Beatrice na isang alkoholiko at sinabihan siya ni Beatrice na boring siya kaya siya umiinom. At doon pa lang nagsimula ang kanilang pagtatalo. Pumunta si Winnie kay Cairo at tinanong kung anong ginagawa niya kay Jonathan. Sinabi ni Cairo na siya ay mag-testify laban kay Jonathan sa harap ng school board dahil pinabayaan siya nito. Sinabi ni Winnie na mag-testify siya laban kay Cairo, ngunit binyantaan siya ni Cairo gamit ang ebidensya na mayroon siya tungkol sa kanilang relasyon ni Boris. Sinabi ni Cairo na ito na ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Nagtapos ang pelikula habang nakatayo si Cairo sa kanyang kama, binabasa ang kanyang sanaysay tungkol sa kanilang relasyon ni Jonathan habang nakikita si Jonathan na nawala ng trabaho, sina Boris at Winnie na dumadaan at hindi na nagkikibuan, at sa huli, si Cairo na nakita si Jonathan at umiiyak habang tinitingnan siya sa paaralan. Kahit nasaktan, sinabi niyang naniniwala siyang ang nangyari sa kanila ay nagbago sa kanya at naging isang bagong tao, isang bayani, isang kontrabida, at isang manunulat. At dito nagtapos ang pelikula. Naway nagustuhan ninyo ang aming video, panuorin ang mga susunod na recaps na makikita sa screen, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga amazing na recaps.